Magandang gabi sa bawat isa muli. Dito pa rin tayo sa chapter 23 ng Kawikaan. At ngayon ay dito tayo mag-uumpisa sa verse 16 hanggang 25. At yun, umpisahan na natin. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Verse 17 to 18. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Verse 19 to 20 to 21. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Verse 22 to 23, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y malaki na. Pag siya'y matanda na, Ulitin ko lang, verse 22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Verse 23 to 24, hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Pinagmamalaki ng ama ang anak ng matalino. Sikapin mong ikaw ay... Verse 25 pala yun. Ulitin ko lang, verse 25. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang, at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. At ang nakuha kong verse dito at ang aking natutunan ay itong verse 19 at itong verse 24 to 25. Medyo mahaba lang to ng konti at sana ay maunawaan nyo kahit na medyo magulo yung aking paliwanag. Pero sisikapin ko na maging maayos. At yun, umpisahan ko na. Sabi dito sa verse 19, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan. Darating ang panahong magdaramit ng basahan. So yun, sabi dito ay maging matalino tayo, mga kabataan, sa ating buhay na ating tinatahak. Pag-isipan natin mabuti kung paano tayo ay makakatulong sa ating mga magulang at kung paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. At yun, pag-isipan natin mabuti yung mga bagay na ikabubuti natin. Sinasabi po dito sa verse 19, yun, pag-isipan natin mabuti at yun, huwag tayo makisama sa lasenggo at sa masiba sa pagkain pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan. Darating ang panahong magdaramit ng basahan. So yun, huwag tayo makisama sa mga taong lasenggo. Yung puro lang inom, magdamagan hanggang kinabukasan. Yun, sabi dito sa verse 1 ng Kawikaan, chapter 20. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. At yun, ang paglalasing ay nakakababa ng dangal. Kaya iwasan natin yun, mga taong lasenggo. At yun,
Ito namang verse 25 ay 24, ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan, pinagmamalaki ng anak na matalino. Pinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. So yun, kung tayo ay magiging matalino, at kung tayo ay matalino, at kung tayo mananatiling matalino, tayo ay may pagmamalaki ng ating ama, ng ating tatay, ng ating magulang, ng ating ina. At yun, nawa ay maging matalino tayo upang hindi tayo maging tinik sa dibdib ng ating ina at kahihiyan ng ating ama. At yun, limot ko lang kung saang verse yun at kung saang chapter. Pero sabi doon, ang anak na mangmang ay kahihiyan ng ama at tinik sa dibdib ng kanyang ina ang mangmang na anak. Kaya yun, huwag tayo maging mangmang, ngunit karangalan ng mga magulang ang matalinong anak. At yun, maging matalino tayo. At verse 25 naman, sabi dito, sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat na ipagmalaki ng iyong mga magulang. So yun, sinasabi dito, tayong mga kabataan, tayong mga anak, ako, ikaw, sila, tayong lahat ng mga anak, ay sikapin nating maging karapat-dapat tayong ipagmalaki ng ating mga magulang. Sa anong paraan? Ang una ay sa pagsunod sa mga turo nila, pangangaral nila, pagsimba palagi sa church, pagdalo sa mga gawain, sa mga activities ng church, pakikinig sa turo ng ating mga pastora. Yun, isa din yun sa pagiging karapat-dapat na ipagmalaki ng mga magulang. Kumbaga sila ay masisiyahan sa ganong paraan. Although yung ibang mga magulang, hindi naman lahat ay natutuwa na nagsisimba ang kanilang mga anak. Pero halos karamihan sa born-again Christian, natutuwa ang kanilang mga magulang kapag ang anak ay laging dumadalo sa mga gawain, activities ng church, at yun. Sabi dito, sikapin nating maging karapat-dapat ipagmalaki ng ating mga magulang at madudulutan natin sila ng kaligayahan. Ang ating ina. Yun. Ang una ay makinig tayo sa payo nila, pangangaral nila sa atin, yung advice nila para sa atin na ikabubuti natin, nating mga anak. Yun. Ano pa ba? Yun, mga advice nila para sa atin. Yun. At syempre, ang hindi dumawala at ang pinakang kauna-unahan dapat talaga nating maunawaan ay lagi tayong manalangin. Humingi ng payo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. At yun, sana ay naunawaan niyo yung gusto kong sabihin. At sana ay patuloy niyo akong samahan. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless.